Magandang araw po mga visitors namin dito sa Teps TV, okay? At may mga ilang questions tayo na sasagutin. So marahil baka ito ay isa sa mga tanong ninyo, 'di ba? Tungkol sa OLA. So para hindi na magtagal ay umpisahan na natin. Okay? So kay Josel, Kuya Teps, ano dapat gawin? Gumawa pa sila ng GC, maniningil pa daw sila sa mga friends ko sa FB. Okay, ganito yon. So, ang tanong niya kasi, ganito yung scenario. Yung Ola ay gumawa ng GC para i-add siya or i-add yung mga friends niya, yung contacts niya para ilagay sa GC at dun maniningil yung collector. So, ano dapat yung gawin, di ba? So, actually, sinabi ko na na-discuss ko na to dun sa nakaraang mga videos ko, yung mga OLA updates ko, di ba? Na kung saan, isa sa mga style ng mga collector ngayon is, um, hahanapin nila yung FB group, FB mo, FB profile mo, di ba? Tapos, titingnan nila yung mga friends mo. So, dapat yung mga friends mo dapat ay hindi nila i-add yung nag-add sa kanila dun sa GC. So, 'di ba? So, ano magiging sasabihin mo sa mga friends mo sa FB? Halimbawa, in-add sila, 'di ba? Kung in-add sila tapos nag-reach out sa iyo, message ka, "Oy, meron ka daw utang, in-add ka, ganun, ako pinababayaran." Ganun yung style kasi niyan eh. So, sabihin mo na hindi totoo 'yon, 'di ba? At sabihin mo mag-leave at i-block yung kung sino man yung o ano na yon, yung nag-add sa kanila as a friend. 'Di ba? Kasi ginagawa, ipi-friend yung mga friends mo eh para ma-add nila kasi ganun yung FB chat group eh, 'di ba? Hindi mo pwedeng i-add yung hindi mo friend. So dapat maging friend muna nila yung yung contacts mo. Okay? So unang gagawin is ipa-block mo yung yung account na yon at pati yung group chat ay mag-leave sila. Yan ang unang gagawin. Ngayon, sabihin mo na lang dun sa mga friends mo na huwag maniwala dun dahil nanghaharas yung mga yan, di ba? At sabihin mo yung totoo na wala ka pang pambayad, di ba? At hindi lang ikaw ang nakaranas. So, para hindi sila madamay ka mo, edi tanggalin mo, mag-leave sila dun sa GC na yun. Okay? Ngayon, sa'yo, halimbawa, natatakot ka baka mag-post dun sa mga Facebook profile mo, sa mga sa mga comment mo sa naka-public na sa friends mo, pwede kang mag-deactivate ng Facebook mo habang wala ka pang pambayad or hindi mo na kaya yung mga ginagawa or naririnig mo ng mga masakit na salita galing sa mga kolektor, 'di ba? So, yan ang gagawin mo, okay? Next is yung sabi ni Queenie TVC, mariripan po ba yung pera na na-scam? So, ito about din sa video ko na GCash scamming, 'di ba? So, ang nangyayari kasi merong mga nagpapanggap, halimbawa, mga online store, mga may reklamo ka minsan sa GCash, ganyan. So, minsan, gagawin niya, hihingin yung OTP, yung parang PIN code mo, tapos ma-hack na yung, yung GCash mo. So, unfortunately, medyo slim lang, Queenie, napaka-slim lang na mabalik yung perang na-scam. Unless na parang, katulad dyan, sinabi ng GCash na wag nyong ibibigay ang inyong OTP pag tinatanong, 'di ba? Kasi password 'yun eh, 'di ba? Parang ang logic diyan is parang binigay mo yung susi doon para sa bahay mo, 'di ba? May mga mahalaga kang bagay doon, 'di ba? Ganon din yung mo, yung GCash mo may pera, may lamang pera, 'di ba? Wag mo ibibigay yung OTP mo. Isa pa ay
Halimbawa, nagbabayad ka online, dapat siguraduhin mo yung katransaction mo hindi scammer, 'di ba? So tingnan mo yung review, tapos um, medyo talinuhan mo rin talaga kasi napaka-risk din yun talaga na parang una magbabayad ka muna bago nila i-send yung item, 'di ba? Kung gano'n, siguro sabihin mo na lang na ipadaan kung meron ba silang kunwari bibili ka sa Shopee, sa Lazada, ask mo na lang kung meron ba silang um, store sa Lazada o Shopee para do'n ka na lang bibili. Kaysa yung parang need mo muna ng down payment, tas ang laking halaga, 'di ba? O baka yung iba minsan 'pag maliit lang puwede ng palipasin, Pero 'pag malaki mga libo-libo na, 'di ba, masakit talaga 'yun. Mayroong mga nagre-report sa'kin na na-scam sila sa pabibili ng phone, ng laptop. Ngayon marami talagang mga nananamantala kasi minsan kailangan talaga ng laptop tapos yung pala mga scammer, 'di ba? So, doon mag-ingat tayo 'yon. Pero yung doon sa Mariripan napaka-slim, depende na lang talaga ang ang kung mababalik yung pera mo. So, dapat maging parang ano ba tawag doon, reactive, parang gano'n o proactive na parang bago pa lang parang 'wag kang magpa-scam, 'di ba? So, tatalinuhan talaga natin. I hope nasagot yung question na 'yan. So, kay Chelsea naman, Chelsea Mays, good PM sir, tanong lang po bakit po may lending apps na nagme-message sa akin? Wala naman po akong loan sa kanila, salamat sir. So, sasagutin ko muna yun. Chances, baka yung meron kang ibang loan sa ibang OLA, lalo na yung mga matatagal na, tapos meron silang partner or sister na company, then yung database na yun pareho lang ang ginagamit. So una baka gusto ka nilang i-remarket, parang mag-loan ka uli sa kanila doon sa bago nilang sister company na OLA din. Pangalawa, baka may utang ka doon sa unang app nila at ito naman yung naniningil, di ba? So another scenario is baka may gumamit ng information mo. So, may mga ganun pero hindi naman marami. Pero may gumagawa nun. Halimbawa, mga ahente, may access din sa mga information, tapos i-apply sa ibang OLA. So, gamit yung number mo, di ba? So, ganun talaga, napaka-maselan talaga. Kaya nga yan yung issue sa mga privacy. Kaya nga dapat hindi natin tayo basta-basta magbigay ng mga information natin. Lalo na dun sa mga hindi katiwa-tiwala na mga applications. Okay? Lahat din po ng contacts ko, sir, tinetext din nila. Tapos may mga message po sila sa mga contacts ko na wala naman sa akin. Sana po masagot. Salamat. God bless. Una, dapat tiyakin mo kung wala ka namang utang sa kahit anong mga OLA, ignore mo na lang. Kasi, tapos explain mo na wala talaga akong utang sa mga yan, di ba? So, utusan mo yung mga contacts mo na i-block kasi, ito pala, ma-share ko. Meron din isa kasing mga style ng scam ngayon. Yung, halimbawa, pag nagpapaload ka sa public, di ba sinusulat mo yung number mo? Tapos, ilalagay mo yung number mo, di ba? Tapos, magkano amount. Minsan may gumagawa ng gano'n na nagte-text blast or ginagamit yung kunwari may utang ka, ganyan. So, parang hostage yun, gano'n. Kaya minsan kala mo, din paano kung nasa public tapos na-picturean yung parang yung listahan nila. O, di ba? So, may ganung style. So, maraming scammer na maaring gumawa ng mga ganyan, di ba? So, ingat-ingat na lang. Di ba? So, I hope nasagot ko yung mo, di ba? Kung wala ka naman talagang utang, ignore mo na lang. 'Di ba? Kilala mo naman yung sarili mo, wala pa lang utang, 'di ba? So, ito naman kay Anna Rose Sara. Ano ba ang consequences, sir, pag na-blacklisted ka sa home credit? So, isa is, una, kahit di mo na blacklisted ka muna, 'di ba? Syempre, may mga mangungulit 'yan. So ayaw natin 'yon. So pag blacklisted ka is unang-una hindi ka na makaka-reloan nung gadget
or ng cash loan nila na ino-offer. Pangalawa ay maaaring hindi ka na makapag-loan sa mga partner ng business or mga business under sa umbrella ng home credit. So, yun lang naman yung mga maaaring kaya yun yung parang information mo na parang ay makakapag-loan pa ba rito? Pero usually dito sa Pilipinas hindi naman kasi agad na centralized agad yung So yung mga diyan, mga depende sa association kung saan group to si home credit. So kasi sa mga minsan may sa mga business na nagpapa-lending, 'di ba? Pag nakita nila na hindi ka nagbayad, so medyo hindi ka pa utangin. Katulad din sa bangko, 'di ba? Pag nakita na, 'di ba, bumili nag-loan ka ng kotse tapos hindi mo natapos. So magiging bad credit history sa iyo 'yon, bad na parang pag nagano ka, chances pag maglo-loan ka uli ng kotse sa ibang bangko, hindi ka na makaka-loan kasi makikita dun sa history. So ganun din sa iba't ibang klase ng loan, 'di ba? So ganun din kung depende kung ano yung mga hindi naman siguro marami yung mga company na under ng home credit. Tsaka minsan hindi naman nila nilalabas yan eh. Kung I mean, hindi nila binibigay yung info na yan sa kahit kaninong mga businesses. So I hope nakatulong yung video na ito at nasagot ang inyong mga questions. At kung may mga tanong kayo, ay mag-comment lang kayo sa video nito. Okay? At sana mag-subscribe yung mga bagong visitors at hit yung bell button para kung may mga bago kong video ay inyo pong makita. Okay, ma-notify kayo. So hanggang dito na lang po at marami pong salamat.